Hello, good morning, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa mga sulok ng mundo kayo. Ah, Ito papasok na sa trabaho. Trabaho na naman tayo. Ganyan talaga buhay dito sa abroad. Siya nga pala, may nagtanong sa akin, marami, kung paano raw nakapunta dito sa sa Espanya, sa Spain. Yung masasagot ko is 1993 kasi nung pumunta ako ng Spain. Yung tita ko na matagal na sa Spain, ginawa niya akong anak. So pinalitan nila yung birth certificate ko. Ginawa sa akin is parang adoption. So nilagay nila sa birth certificate ko, anak ako sa pagkadalaga. So kaya ako nakapunta ng Espanya. 1993. Medyo nagka-problema ako noon kasi may ticket na kami. Kasama ko yung tito ko, Chris ko, diyan sa Madrid. Sa airport diyan sa Manila, sa NAIA. Na-hold ako diyan ng custom. Kasi hinahanapan nila ako ng TSWD papel, kulang. So may ticket na ako, paalis na sana, hindi ako natuloy, kaya na-stranded ako. Hindi nila ako pinayagang umalis. So yun. Pero pagkatapos ng 3 buwan, umuwi yung tita ko. Yun, nakakompleto na yung papeles na nakakuha na kami ng papel galing sa DSWD. So yun, nakapunta na ako kaya natuloy na kami papuntang Spain. Pasalamat din ako sa Auntie Mildred ko, kasi sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nakapunta ng Espanya. Laki ng pasalamat ko dyan. Shout out Auntie Mildred, mabuhay ka, hindi kita makakalimutan. Yun, nung nasa Espanya na ako, ang hirap kasi alam mo na 13 anyos na ako noon. Hindi ako pwede makapagtrabaho, bata kasi, underage pa. So ang ginagawa ko is naghahatid sundo ako ng pamangkin ko, anak ng tito ko diyan sa Plaza Castilla. Diyan ako nakatira noon. Tapos tumitira din ako sa Tituan, diyan malapit sa Bravo Murillo, sa Tituan sa Madrid. Tagal ako diyan, tagal kami diyan. Yun, yung pera na yun ang binibigyan nila ako ng pera kada buwan. Yun ang pinapadala ko sa magulang ko sa Pilipinas, kasi maliit pa yung mga kapatid ko noon. Ako yung panganay sa amin, kaya siyempre mga kapatid ko 13 anyos lang ako, sunod-sunod yan. Maliliit pa sila, hindi kaya ng magulang ko, ng nanay ko, kasi yung tatay ko may sakit. Isa pa yan, kaya ako napilitan makapunta o magpunta sa Espanya, kasi tatay ko may sakit. Wala, lahat ng kung anong mayroon kami naibinta lahat para sa doktor, panggamot niya. Wala, ubos lahat. Kalabaw, mga tracer, blower, naubos yun dahil sa panggamot. Alam mo naman sa Pilipinas, pag nagkasakit ka, ubos pera. Kung wala kang pera, kung wala kang negosyo, tulad natin, normal lang, mga tao, normal lang na mamamayan, talagang walang wala. Kaya yun, nasa Madrid ako, nagtiis ako hanggang sa nag-aral muna sa grade 7. Tapos nagtiis hanggang sa edad ako ng 17 anyos. Simula ako magtrabaho. Nagsimula ako magtrabaho noon sa Chinese restaurant, taga-hugas. Grabe nun. Minsan yung plato mataas pa sa akin, lalo na kapag weekend. Kamayan yan walang machine na yan, wala, hindi pa uso yan noon. Kaya yun, tiis ako doon. Tapos alam mo yung unang Jollibee sa Espanya, sa Madrid yun, dalawa, sa Calle Orense.
Nagtrabaho ako doon. Alam mo yung may-ari ng Jollibee, yung tatay ni Marian Rivera, si Javi. Kabarkada namin yan. Sabihin, amo namin siya. Tatrabaho kami sa kanya. Naging ako doon, food runner sa Jollibee. Matagal din ako doon. Tapos pag weekend, nag-extra ko sa American restaurant dyan sa may Guadarrama, malapit sa Villalba, malapit sa sa Sierra Nevada, o yan sa Madrid. Tagal din ako dyan. Kasama ko yung Kuya Idi ko na nasa London na ngayon. Dati sa Madrid sila, ngayon sa London na. Shout out Tito Idi, Kuya Idi, mabuhay tayong lahat. Yun, pag weekend doon ako sa kanya. Tatrabaho kami doon sa, ang pangalan ng restaurant is Grill Jazz American Restaurant. Doon kami pag weekend. Masaya, maraming tao. Yun lang, ano lang buhay namin sa noon, sa Madrid. Hanggang sa ako palipat-lipat na kasi gusto kong matuto. Saan ako napunta, Italian restaurant. Saan, palipat-lipat na ako kahit sana. Hanggang sa nakarating ako ng Ibiza, Alicante, Marbella. Mahabang istorya yan. Kaya yun, nagtiyaga, tiis hanggang sa nahuli pa nga ako ng pulis noon nung sa ako sa Chinese restaurant nagtatrabaho. Muntik lang ako nakulong. Buti na lang yung yung pulis, asawa niya is Asian. Parang naawa sa akin ba kasi bata pa nga ako. Kaya pinalabas na lang niya ako. Pero yung amo namin, si Senior Lee, na nakulong. Alam mo yung Lee, may-ari yan ng Ibero China, SL, dyan sa Madrid at sa Barcelona. Malaking company yan. Mayaman. Nagbayad yun. Lumabas yun sa sa Spanish television, television Espanyola, at saka sa mga periodiko dyan sa Espanya, na nakulong siya. Oras lang. Alam mo, pumunta yung abogado niya, binayaran siya. Ganun, cash. Labas siya automatic. Ganun. Pera sila. Alam mo na, mga Chinese, maraming pera. Yun lang. Tiyaga ako doon sa sa Chinese restaurant. Tapos nung nagtrabaho ako doon, umalis ako, lumipat ako sa isang Chinese restaurant. Yung pangalan niya is China Crown. May-ari na ngayon ng, alam mo yung China Crown dyan sa sa Madrid, marami na siyang restaurant ngayon, na mga luxury restaurant dyan sa high-end luxury restaurant dyan sa Madrid. Yung may-ari, naging amo ko yan. China Crown dyan sa Tituan. Marami na siyang restaurant, siguro nasa 12 na ang restaurant. Doon ako nagkapapel. Kaya nung tumis ako doon, nagtiis ako 3 taon. Kaya nung nagkapapil ako, yun na. Pwede na, nagpalipat-lipat na ako kasi may papel na ako. Pwede na akong pumili ng trabaho. Kaya yun lang. Yun ang gawin nyo. Kaya kung gusto nyong mag-abroad, piliin nyo ang European country na medyo hindi mahirap. Pumasok kayo doon, magtiis kayo, mag-ipon ng konti. Tapos, pumunta kayo ng Espanya. Sa Espanya, pag nandun na kayo, hanapin nyo mga Chinese restaurant. Kasi dyan, magkakapapil kayo, magtiyaga kayo, magtiis kayo. Kasi yun naman talaga ano bang target natin? Magkapapil. Diba? Once may papel ka na, may residence ka na, yun. Pwede ka nang pumili ng trabaho na gusto mo. Lalo na kapag may experience ka sa culinary. Madali lang. Niwala kayo. Lalo na dyan sa Spain. Pag summer, daming trabaho. Kahit saan ka pumunta. Pumunta ka ng mga ng mga island o mga beach ba. Resort. Marami. Halos lahat nangangailangan. Niwala ka. Kasi puno ng turista yan pag summer. Kaya guys, yun ang gawin nyo. Sundin nyo yan. Yung sinasabi ko. Kasi garantisado yan. Maalala nyo ako balang araw. Okay? God bless you. God bless us always. Mabuhay, Pilipino!